Alam nyo, kapag nakakakita ako ng mga malalaking punong kahoy, tumatatak sa isip ko na may mga nakatirang nilalang dyan na hindi nakikita. O kaya aswang. Yun kasi ang panakot sa amin ng inay kapag nakakakita kami ng punong kahoy na malaki at malago ang mga dahon. Paano mo naman natiyak? Bakit? Hindi ba sila pwedeng tumira kahit sa maliliit na punong kahoy lang? Napaka-juicy naman ng mga aswang na yan. Pero sa palagay ko, sa panahon ngayon, bihira nang naniniwala dyan. Nung bata pa ako, nakarinig na ako ng ganyang kwento. May kalaro ako noon na nakapasok na raw siya sa loob ng malaking puno ng mangga na malapit sa bahay namin. Puro kulay gintura ang paligid sa loob pero ang pinagtataka niya, wala siyang nakikita ng bintana at wala ring pintuan. Imposible. Paano siya makakapasok dyan? Walang pintuan ng punong kahoy. Nananaginip lang yon. Minsan kasi ang panaginip parang totoo. Parang kapanipaniwala, di ba? Minsan nga nagpapasalamat pa tayo kasi panaginip lang palang lahat. So, hindi ka naniniwala na may aswang sa paligid-ligid? Eh di sana wala nang pinag-ugatan ng mga kwentong na biktima raw ng aswang o yung mga napaglaruan daw ng aswang. Ewan ko. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Paano ba natin malalaman kung may aswang ang namamahay o nakatira sa isang kahoy? O kahit sa lugar, may alam ba kayo? Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. May nakapagkwento na ba sa inyo kung saan talaga nananahan ang mga aswang? Iba't ibang kwento. Meron daw nakatira sa ilalim ng lupa o sa ilalim ng tubig o sa silong ng bahay at karamihan daw ay nasa mga punong kahoy. Papaano kung malaman mong ang bagong lugar na pinagtayuan mo ng bahay ay dati palang pinamamahayan ng mga aswang? Papaano kung ang lugar na mapupuntahan nyo ay pugad ng mga aswang at hindi nyo alam kung paano kayo lalaban? Papaano kung karamihan sa iyong mga kaibigan ay mga aswang? Kung may katotohanan man ang maraming kwento tungkol sa kung saan talaga posibleng namamahay ang mga aswang at kung ano ang paborito nilang lugar, gusto ko lang ipaalala ito sa inyo. Halina at pakinggan yung aking kwento. Dear Miss Amy, magandang araw sa lahat ng mga suking viewers ng inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Roning. Sa ngayon ay 50 anyos na ako at masayang nag-aalaga ng aming farm kasama ang aking mga anak at mabait na asawa. Nainganyo ako magpadala ng aking karanasan dahil nagustuhan ko ang mga kwentong pinapadala ng mga tagapakinig mo. Ito ay tungkol sa aking naging tunay na karanasan noong panahong ako ay may trabaho pa at natukso ring magkaroon ng ibang babae, maliban sa aking asawa. Ngunit napatunayan ko sa sarili ko na wala nga maidudulot na mabuti ang pagkakaroon ng kabit. Bukod sa nahati ang iyong atensyon at oras sa pamilya, ito pa kung minsan ang nagiging mitya ng iyong pagkapahamak. Salamat sa Diyos at may naging asawa akong mabait at sa kabila ng aking pagkakamali ay nagawa niya akong patawarin at magsimulang muli. Ang mga panahon na inaksaya ko sa piling ng isang babaeng naghahanap ng maling pag-ibig at ako pa ang naging biktima. Ngunit ang talagang hindi ko makalimutan ay ang pangyayaring naligaw kami sa isang gubat na tribo pala ng mga aswang. Hindi ko makakalimutan ang isang nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. 20 years na ang nakakaraan. Dito ko uumpisahan ang lahat. Aalis ka na naman ba? Saan ka na naman pupunta ngayon, Ronnie? Kahapon ka lang dumating. Tapos heto't nag-impake ka na naman. Nakita mo na nga nag-empake ako. Magtatanong ka pa kung aalis ako. Obvious ba? At pwede ba? Huwag mo na akong tanungin kung saan ako pupunta. Trabaho to, Diana. Dito pa rin naman ako uuwi kaya huwag kang mag-alala. Trabaho? Puro ka trabaho. Alam mo, hindi ko na talaga alam kung anong nangyayari sa'yo. Mula nang ma-promote ka sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, hindi na kita maabot. Naging suplado ka na, ang bilis mo nang mag-init. Akala mo naman sa'yo umiikot ang mundo dahil lumaki ang sweldo mo. Brief mo ngang maluwag na ang garter, hindi mo man lang magawang palitan dahil wala kang oras bumili. Sa akin ka pa rin umaasa ng pag-aasikaso sa mga personal na gamit mo. Tapos ganyan ka makipag-usap sa akin? Dami mo namang sinumbat. Paano naman ako hindi maiinis niyan sa'yo? Ang ingay-ingay mo.
Gusto ko lang naman umalis ng tahimik dito eh. Pero sa tuwing hahawak ako ng bag, kailangan ko pang idetalye at ipaliwanag sa'yo ang bawat galaw ko. Hanggang ngayon ba naman? Magtatatlong taon na ako sa research team. Para ka pa rin bago ng bago. May kota kaming hinahabol para sa mga episodes. Dahil may bago ka ng posisyon, gusto mo wag na kitang pakialaman? Ganun ba ang gusto mong mangyari? O di sige, mula ngayon, kapag dumating ka ng alanganing oras at gutom na gutom ka, wag na wag kang maghahanap ng nakahaing pagkain. Kapag umuwi kang puro putik at marumi ang mga damit mo, wag mong asahan na lalabahan ko yan. Anong pakialam ko dyan kung ganyan ang gusto mo? At tandaan mo, Ronnie, kung may masamang mangyari sa'yo sa mga pag-iikot mo at kailangan mo ng tulong, bahala ka sa buhay mo. Wala kang asawang maaasahan. Lumayo na naman ang usapan. Napunta na naman tayo sa mga sumpa mo. Sa tuwing aalis ako, yan na lang palagi ang pabaon mo sa akin. Puro banta. E-record mo na lang kaya yung lahat ng mga sasabihin mo sa isang tape para hindi ka na napapagod magsalita. Pwede ko pang ma-adjust ang volume pag nairata na ako. Bawas-bawas naman panunod mo ng mga teleserye na yan. Nagiging assuming ka na. Masyado ka nagiging drama queen. Wala ka na sa lugar. Alis na ako. Malate na ako sa call time. Miss Ami, kung nakita niyo lang ang itsura ng asawa ko nang iwan ko siya sa kwarto namin ng umagang yon, baka sabihin yon sa masama akong tao. Dating segment writer lamang at assistant cameraman ako sa network na pinapasukan ko. Mahirap ang trabaho. Madalas, bit-bit kong mabibigat ng kagamitan habang naghahanap kami ng anggulo sa gitna ng init ng araw. Ngunit dahil nagpakita ako ng matinding dedikasyon, nag-uuwi ng trabaho, sumusulat ng mga script kahit wala ng bayad ang overtime, at nakakahanap ng mga human interest stories na pumapatok sa masa. Napansin ng management ang potential ko. Isinali nila ako sa main research team ng aming program sa TV. Tumaas ang posisyon ko, tumaas ang sweldo, tumaas din ang tingin ko sa sarili ko. Doon sa bagong team ko nakilala si Sanya. Isang dalaga, 26 na taong gulang at isa ring contributor writer para sa programa namin. Ibang-iba si Sanya kay Diana. Si Sanya ay palaging inaayos ang sarili. Kikay kong manamit at palagi may pabangong naiiwan sa hangin kahit nakaalis na siya sa kwarto. Ang pinakamatindi pa ron, alam niyang may asawa na ako pero wala siyang pakialam. Walang preno ang bibig niya pagdating sa kung anong gusto niya. Basta ang alam niya, kaya niyang akitin at paibigin ang sino mang lalaking magustuhan niya. At sa pagkakataong yon, ako ang napili niya. Ako naman, dahil unti-unti na ako nasasakal sa bunganga ng asawa ko sa bahay, naging marupok. Hinayaan kong pumasok si Sanya sa buhay ko. Bakasyon namin noon, long weekend at walang nakaschedule na taping. Para makalusot sa asawa ko, nag-imbento ko ng kwento. Sinabi ko kay Diana na may out-of-town shoot kaming kailangan gawin para maghanap ng materyales tungkol sa mga hot springs sa paanan ng bundok Isarog, hindi tunay na pangalan ng lugar. Nagyaya ako mag-outing kami ni Joel, ang videographer at partner ko sa trabaho. Siyempre ang tunay na motibo ko ay para makasama ang girlfriend kong si Sanya nang walang istorbo. Pero dahil alam kong delikado at makalata ang asawa ko kung kaming dalawa lang ang aalis, ginawa kong panakip buta si Joel. Pinalabas ko kay Diana na silang dalawa ni Sanya ang magkasintahan. Hindi ko alam noon na matagal na palang may lihim na pagtingin si Joel kay Sanya. Krusonada niyang dalaga. Pero dead man lang si Sanya sa kanya dahil mas type ako nito. Kung alam ko lang kung gaano kagulong papasukin kong sitwasyon, baka hindi ko na binitbit pa si Joel. Pero nangyari nang nangyari eh. Sa isang sikat na fast food chain malapit sa highway, doon ako hinintay ng dalawa para sa aming biyahe. Alam mo, Sanya, hindi sa nangingialam ako. Pero nag-aalala talaga ako sa'yo kapag ganyan ang mga isinusuot mo sa tuwing umaalis tayo. Lalo na sa probinsya ang punta natin sa mga liblib na lugar. Ano naman bang mali ang nakita mo sa damit ko, Joel? Pang ilang beses mo na ba akong pinupo na ngayong araw? Sa dito ako komportable, ano magagawa mo? Tsaka ang init kaya ng panahon. Tingnan mo nga ng maigi ang suot mo sa salamin. Tube yan, di ba? Wala halos sa katakip sa balikat mo. Hindi ka kaya sipunin yan kapag nasa biyaya na tayo sa highway? Kita pa ang pusod mo. Baka pasukin ng lamig yan. Sikmurahin ka pa habang nasa kalsada. Ang mahal-mahal siguro ng damit mong yan. Kaya lang para kang na-scam dahil kulang na kulang sa tela.
Grabe ka naman magsalita. Uso ito ngayon. Mag-update ka nga ng fashion sense mo. Tapos na yung panahon ni Maria Clara na balot ang buong katawan na parang laging pupunta sa lamay. Ang panahon ngayon, mas liberated na. Kahit nga sa mga patimpalak ng kagandahan sa TV, guhit na lang yung natatakpan sa mga kandidata at ibinapakita pa ng buong pagmamalaki sa buong mundo. Kaya walang masama doon. Kaya nga maraming tao ngayon ang may sakit sa mata dahil sa mga nakikita nila sa paligid. Pero Sanya, may sasabihin sana ako sa'yo habang wala pa yung kasama natin. Sana pakinggan mo ako at sana wag mo ikagalit ang mga bibitawan kong salita. Ay nako, heto na naman tayo. Sige na, sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin sa akin. Bilisan mo na para matapos na tayo, okay? Baka dumating na si Ronnie, hindi mo pa nasasabi. Naku po talaga, minsan napapaisip ako. Bakit kasi hindi ako ang unang nakilala ni Ronnie kaysa sa asawa niyang palaging galit sa mundo? Yan nga ba ang gusto kong sabihin sa'yo, Sanya eh. Gusto ko sanang pakiusapan ka na tayong dalawa na lang. Tayo na lang, Sanya. Huwag ka na kay paring Ronnie, parang awa mo na. May asawa na yung tao. Nakatali na siya sa iba at kailanman ay hindi siya magiging iyo. Samantalang ako, heto ako sa harapan mo, binatang binata. Wala kang magiging kaagaw sa atensyon ko. Tatanggapin kita ng buong buo at mamahalin kita ng totoo nang hindi ka nagtatago sa anino ng ibang babae. Joel, makinig ka sa akin. Gwapo ka naman, mabait, masipag. Pero ang hinahanap ko yun ng mga babae. O kahit ako man lang, hindi yung puro maginoo lang. Minsan nakakasawa rin ang sobrang bait. Kailangan may thrill. Kailangan medyo bastos ng konti. Ibig mong sabihin, ganun si paring Ronnie sa paningin mo? Kaya mo siya mas gusto kaysa sa akin? Ang galing mo magpatawa, Joel. Pwede ka na palang komedyante. Huwag mo ngang seryosohin lahat ng bagay. Sige, kung yan talaga ang gusto mong mangyari sa buhay mo, wala akong magagawa. Pero sa totoo lang, pero biro na. Huwag ka na magsuot ng ganyan. Buti sana kung hindi nakakaakit yung... Tumigil ka na nga. Grabe ka naman magsalita. Over ka masyado. Pinapalat mo ang issue sa damit ko. O sige na nga, para tumahimik ka na, isusuot ko na tong jacket ko. Sayang lang ang effort ko. Gusto ko pa naman sana makita ako ni Ronnie na ganito ka-fresh ang suot ko. Para lalo siyang maakit sa akin ngayong araw. O ayan, narito na pala si paring Ronnie. Parating na rito sa mesa natin. Bebe ko, namiss kita kaagad. Kanina pa ba kayo naghihintay dito? Pasensya na kayo ha, medyo natagalan ako. Niwanan ko kasi yung tent natin sa garahe kaya kinailangan ko pang balikan. Medyo mainit na rin ang ulo ni Diana pag alis ko kaya hindi na ako nakipagtalo pa. O ano? Ready na ba kayong dalawa para sa biyahe? Tara na! Lumabas na tayo at sumakay na kayo sa big bike ko. Kasya naman tayong tatlong doon. Medyo siksikan lang pero kaya yan. Saan bang unang destination natin na gusto yung daanan natin bago tayo dumiretso sa bundok? Miss Ami, pakiramdam ko noon para kami mga rebelding kabataan na matagumpay na nakatakas sa mga mahigpit na magulang ng araw na yon. Ang bawat pag-arangkada ng motorsiklo ko palayo sa syudad ay tila nagbubura sa bawat responsibilidad ko bilang isang asawa. Bagamat mahapdi na sa balat ang sikat ng araw dahil tanghaling tapat kami bumibiyahe sa kabaan ng highway papuntang probinsya. Masarap pala sa pakiramdam ang maging malaya kahit panandalian lang. Mahigit 4 na oras kami nagmotor. Kahit pakiramdam ko'y manhid ng aking mga daliri sa pagpisil sa preno at paghawak sa manibela, dagling napapawi ang anumang senyales ng pagod ko sa tuwing mararamdaman kong init ng katawan ni Sanya na sumasagi at nakasandal sa likuran ko. Habang nakaangkas siya sa aking motorbike, pilit kong ibinabaon sa limot ang masasakit na salitang binitawan ni Diana bago ako umalis. Nakakalimutan kong may isang asawang nag-aalala at marahil ay umiiyak mag-isa sa aming tahanan. Hindi ko naman itinatangging mahal ko ang aking asawa, ngunit ibang klase ang hatid ni Sanya. Kapag nariyan si Sanya sa piling ko, nakakaramdam ako ng kakaibang sigla. Isang uri ng init at kasiyahan na katulad ng mga unang buwan ng relasyon namin ni Diana, noong hindi pa puro reklamo na mamagitan sa aming dalawa. Habang kaming dalawa ni Sanya ay nag-e-enjoy sa hangin at sa palihim naming pag-iibigan, si Joel naman, nanatiling tahimik na nakayakap sa bewa ni Sanya mula sa likuran upang hindi siya mahulog sa upuan. Alam ko mahirap ang pwesto niya, hindi lang pisikal kundi emosyonal. Dahil alam ko nasasaktan siya sa nakikita niya. Pero pinili ko magbulag-bulagan para sa pansarili kong kaligayahan. Bandang 4:00 na ng hapon nang sa wakas ay makarating kami
sa isang liblib na beach resort na medyo malayo sa bayan. Walang masyadong tao dahil hindi pa peak season ng mga turista. Konting oras na lang ang naging palugit namin para ma-enjoy ang huling sikat ng araw. Naglakad-lakad kami sa Pangpang. Pilit na sinusulit ang oras bago tuluyang lamunin ng dilim ang kalangitan at maging malamig ang ihip ng hangin. Wow! Ang ganda pala talaga dito. Matagal na ako hindi nakakatikim ng preskong simoy ng hangin mula sa dagat. Ay, ano nga ulit ang tawag din sa uso ngayon sa social media? Vitamin C. C as in dagat ha. Kakarelax sa utak. Oo nga, magandang lugar. Buti na lang pala naisipan mong dalhin itong tent mo, paring Ronnie. Ang galing mo talaga magplano sa mga ganitong lakad. Nagagamit mo na ng husto yung mga napag-aralan mo noon sa Boy Scout. Sinasabi ko sa'yo, ang swerte-swerte naman ni Maring Diana na naging asawa ka niya. Palaging handa. Ay, nakakainis ka naman, Joel. Bakit mo pa sinisirang mood? Akong naririto ngayon kasama niyo, hindi yung asawa niya. So, pwede ba? Pangalan ko naman ang banggitin mo at wag mo na siyang isingit sa usapan. Narito tayo para sa sarili nating day off. Para makapagpahinga. Wag mo nang banggitin yung mga taong hindi naman kasali sa biyaheng to. Na-stress ako. Huwag ka nang magtampusan niya. Maswerte ka pa rin ngayong gabi. Dahil ikaw ang mismong kapiling ni paring Ronnie dito. Ah, okay na ba sa'yo yun? Panalo ka na naman sa uli. Excuse me muna sa inyong dalawa. Lalakad muna ako dun sa bandang bato. At kukunan ko lang ng video ang paglubog ng araw para may b-roll tayo magamit sa opisina. Para naman may kwenta itong lakad natin. Maiwan ko muna kayo riyan ni paring Ronnie para masolo nyo ang isa't isa. Okay, you can go. Tagalan mo ron ha. Huwag kang magmamadaling bumalik dito. Okay din naman sana itong si Joel yung masipag. Kaya lang, talagang hindi ko type ang lalaking maiksi ang binti. Walang dating sa akin. Oh, teka. Ronnie, napansin mo ba yung asul na ibon na dumapo sa sanga ng puno ng talisay malapit sa atin? Kanina pa niya tayo tinitingnan ang talim ng mata. Saan niya? Huwag mong ituro. Ibaba mo yung kamay mo. Ha? Hayaan mo lang siya manood sa atin. Dito sa mga probinsya, kapag nasa hindi pamilyar kang lugar, baka anong elemento yan na nagaan yung ibon lang para magmatsyag. Mas mabuting manahimik na lang tayo para hindi natin sila maistorbo. Sige na nga, tinatakot mo naman ako Bigla tuloy akong kinilabutan sa hangin. Baka nga asong yan naghahanap ng bibiktimahin ngayong gabi. Pero teka, ano yun? May narinig ka ba? Parang narinig kong sarili kong boses sa malayo May gumagaya ba sa boses ko sa may gawin ng kawayanan? Wala akong naririnig. Guni-guni mo lang yan. Baka ihip lang ng hangin ang naririnig mo dahil sa pagod. Hintayin mo lang ako rito saglit Kukunin ko lang sa motor yung mga pagkain natin para makapaghapunan na tayo. Ronnie? Ronnie, nandyan ka na ba? Ang bilis mo naman! Boom! Ay, naku, Diyos ko. Ronnie, papatayin mo naman ako sa gulat Akala ko kung sino nang halimaw na sa likuran ko. Bakit pa bigla-bigla ka na lang sumusulpot ng walang pasabi? Wala man lang tulog ang mga yabag mo. Nasaan na kasi si Joel? Bakit hindi pa bumabalik yun ha? Madilim na masyado dun sa mga bato. Oh, namumutla ka na saan niya. Huwag ka na kasi mag-isip ng mga negatibo. Kanina lang, ang lakas-lakas ng tawa mo. Tapos ngayon, para ka nakakita ng multo. Napapano ka ba talaga? Ay, pasensya na. Kinabahan lang talaga ako. Pwede bang maligo muna tayo sa dagat? Pakiramdam ko. Biglang naginit ang bukong katawan Parang nangangat yung balat ko na ewan. Gusto ko magpalamig. Sige, kung yan ang gusto mo, wait lang ha. Magpapalit lang muna ako ng board short sa loob. Labas ka muna sa tent medyo masikip Okay lang, sige. Tatakpan ko na lang muna itong mga inilabas mong pagkain para hindi langawin. Nakapasok na ako sa loob ng tent noon at naguhubad ng t-shirt ko. Mula sa loob ay rinig na rinig kong malakas na pagkampas ng mga alon sa pangpang. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. At para may kakaibang lamig na sumuot sa loob ng manipis na tela ng tent namin. Pero ang mas nakapagtataka sa akin ay nang biglang nagkagulo sa labas. Hindi pa ako tuluyan nakakapagpalit ng damit nang marinig kong matinis na sigaw ng kasama ko. Saklolo! Ronnie, tulungan mo ako! Nalulunod si Joel! Sanya! Sanya! Ano bang ginagawa mo dyan? Huwag kang pumunta riyan, Sanya! Malalim na dyan at malakas ang undercurrent! Boses ni Joel yun Pero teka, kung nandun si Joel sa gilid ng dalampasigan, ay, sino tong nasa tubig?
tubig! Nasaan na yung lalaking nalulunod? May nawala sa ilalim ng dagat! Sanya? Sanya, nasan ka? Huwag kang pumunta sa gitna. Gabi na. Sanya, ano ba? Napapano ka ba at nagkakaganyan ka? Kanina mo pa tinatawag ang pangalan ko na akala mo mamamatay na ako. Nandito lang naman ako sa gilid. Kinukuhaan ko ng video ang kalangitan. Wala ako sa tubig. Halika na nga rito. Umahon ka na dyan bago ka patagay ng alon. Pero kitang-kita ng dalawang mata ko. Ikaw yung nalulunod doon, Joel. Ha? Suot niyo yung damit mo. Natakot ako na baka mamatay ka kaya tinakbo ko ang tubig. Pero pagtingin ko ulit, bigla kang nawala. Pinaglalaroan yata ako ng kung anong elemento rito. Ronnie, Joel, natakot na ako. Huwag niyo ko iiwang mag-isa. Tama na yan. Tahan na, Sanya. Nabigla ka lang siguro dahil sa pagod sa biyahe at sa dilim ng gabi. Hintayin na lang natin lumipas sa magdamag na to. Pagdating ng liwanag, aalis kagad tayo rito at tutuloy na tayo sa bundok. Miss Amy, pagkatapos ng pangyayaring yon, nagdesisyon kaming wag na kaming tumuloy sa paliligo sa dagat. Masyado nang binalot ng takot si Sanya at maging kami ni Joel, nakaramdam ng kaba na hindi namin maipaliwanag. Para makaramdam ng seguridad, gumawa na lamang kami ng maliit na bonfire mula sa mga tuyong sanga na napulot namin sa paligid ng pangpang malapit sa itinayo kong tent. Halos wala na kami ibang nakikitang tao sa paligid dahil bukod sa madilim, ay mag-aalas 2 na ng madaling araw noon. Ang tanging naririnig lamang namin ay ang huni ng mga insekto at ang patuloy na ingay ng karagatan. Napakalamig ng simoy ng hangin na humahaplos sa aming mga balat. At ang nag-iisang siga ng bonfire ang nagsilbing bahagyang tagapawi sa ginaw at takot na aming nararamdaman. Habang nagpapalipas ng oras at inuubos namin ang nakahandang tigi-isang bote ng beer upang pampatulog, masinsina namin na pag-usapan ang aming orihinal na misyon. Ang hanapin ang isang partikular na lugar na maraming bukal o hot spring sa isang bahagi ng bundok Isarog. Magandang materyales yun. Ayon sa mga nakalap naming kwento, hindi lang simpleng bukal ang mga nandon. May mga ritual daw ang mga matatandang tribo sa lugar na yon na nagpapagaling ng sakit gamit ang mainit na tubig. Gagamitin namin yon bilang pang-akit sa aming mga manunood. Isang malakas na episode para sa bagong season ng programa namin. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nang sa wakas ay igupo kami ng antok. Namatay na rin ang apoy ng bonfire, kaya napilitan kaming pumasok lahat sa tent upang magpahinga at makaidlip kahit konting oras lamang bago muling sumikat ang haring araw. Sa loob ng manipis na tent, tabi-tabi kaming natulog sa ibabaw ng nag-iisang banig. Bagamat idinisenyo ang tent na yon para magkasyang 5 tao, dahil sa tindi ng lamig ng hangin at tumatagos sa tela, kusang nagdikit-dikit ang mga katawan namin na parang mga sardinas na nagsisiksikan sa iisang lata. Sa gitna namin ni Joel ay nakapwesto si Sanya. Mahimbing na nakatulog agad ang dalawa kong kasama. Rinig ko mabigat na paghiga ni Joel at ang mahinang paghilik ni Sanya. Pero ako, sa hindi malamang dahilan, hindi ako mabisita ng antok. Bigla ako nakaramdam ng matinding panunuyo ng lalamunan at pakiramdam ko may matang nakamasid sa akin sa dilim. Dahan-dahan, sinubukan kong umalis sa pwesto ko. Inalis ko ang braso ni Sanya mula sa pagkakayakap nito sa dibdib ko upang hindi siya magising. Habang ako ay nakahigang patalikod sa kanya. Kukunin ko sanang lalagyan ko ng tubig sa may paanan ko nang biglang ibaling ko ang aking paningin sa itaas. Nang tumitig ako sa gawing bubunga ng tent, kung saan gawa sa mesh o manipis na lambat ang tela, muntik na ako mapasigaw. Nakita ko ang isang maputlang mukha ng babae na nakasilip sa amin mula sa labas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim at nakatitig ng diretso sa akin. Dali-dali akong bumangon na hindi gumagawa ng malakas na ingay. Kinuha ko ang aking Swiss knife na nasa bulsa ng aking pantalon at mariin itong hinawakan. Binuksan ko ang zipper ng tent, handang manaksak. Ngunit paglabas ko, nakita ko ang likuran ng isang babaeng dahan-dahang naglalakad paalis, patungo sa direksyon ng dagat. Puti at mahaba ang kanyang damit, nililipad ng malakas na hangin. At sa pagmamasid ko, parang hindi malang sumasayad sa buhangin ng kanyang mga paa. Wala akong narinig na yabag niya. Maya-maya lang ay tuluyan na siyang nilamon ng dilim ng karagatan at hindi ko na siya nakita pa.
Pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na baka namalikmata lang ako dahil sa labis na pagod. Bumalik na lamang ako sa loob ng tent, isinara ang zipper at pilit na ipinikit ang aking mga mata. Hindi ko alam kung nakatulog ba ako ng maayos. Dakong bukang liwayway na nang magising ako, hindi sa sikat ng araw, kundi sa walang tigil at malakas sa pagtunog ng aking lumang keypad cellphone mula sa aking bag. Tumatawag si Diana. Hello, Ronnie. Nasaan ka bang hayop ka? Bakit maghapon at magdamag ng hindi man lang nag-abala na tumawag o mag-text sa akin para sabihing buhay ka pa? Diana, ano ba yan? Ang aga-aga pa naman yata para sa sermon mo. Alas 5 pala na umaga nang gugulo ka na. Alam mo namang may out of town shoot kami. Para sa programa. Ay, nandito pa kami, nagpapahinga sa opisina. Ganun ba? Nagpapahinga sa opisina o sa shoot? Kailan pa ba lumipas sa tabing dagat ang opisina ninyo, ha, Ronnie? Hayan, at malinaw na naririnig ko ang hampas ng mga alon at ang lakas ng ingay ng hangin dyan sa background ng linya mo. Huwag mo akong gawing tanga. Sino bang kasama niyo ni paring Joel dyan? Sa trabaho ninyo? Ha? Ano bang pinagsasabi mo, Diana? Teka, paano mo nalaman na si paring Joel ang kasama ko sa biyaheng to? Wala naman akong binanggit na pangalan sa'yo bago ako umalis. Kailan ka pa naging mahuhula ha? Pinasusundan mo ba ako? O baka naman asuwang ka na at hindi mo inamin sa akin kaya alam mo kung nasan ako? Baka ikaw yung babaeng dumungaw sa amin sa tent kagabi. Ayun! Nahuli rin kita sa sarili mong bibig. Tusok ka. Kailan ka pa naglalatag ng tent sa loob ng opisina ninyo kung doon kayo nagpapalipas ng gabi? Pambihira ka talaga. Napakagaling mong magtago ng baho mo. Pero hindi mo ako maiisahan. Kung may isa pa akong mabigat na tanong sa'yo na gusto kong sagutin mo ng diretso. Ronnie, sino si Sanya? Bakit biglang may nakasama ng pangalan ng babae dyan sa investigasyon mo ha? Ano naman bang inisip mong kwento tungkol dyan? May bolang kristal kaya tang tinatago sa loob ng kwarto natin ha? At kung ano nang nakikita mo. Nako Diana ha, makinig ka sa akin. Mahal kita. Pero kung may like kang aswang, o kaya mang kukulam dyan sa angkan nyo, baka magdalawang isip na akong umuwi sa'yo. Tingnan mo nga naman itong asawa ko. Napakagaling magpaikot ng usapan. Kung minsan, nagtataka talaga ako sa'yo kung paano ka na-promote sa trabaho mo kung may ganyan kang kabubuhan sa pagtatago ng sekreto mo. Gusto mong malaman kung paano ko nalaman lahat ng ito? Gusto mong malaman kung paano ko natuklasan ang katarantaduhan mo? Oo nga no, paano nga? Kinakabahan ako sa mga trip mo Diana. Sabihin mo na. Ay nako Ronnie, kung malapit lang talaga ako sa'yo ngayon, inihampas ko na sa mukha mo itong naiwan mong lumang cellphone. Nakalimutan mong dalhin kaya ito. Iniwan mo ito sa ibabaw ng drawer natin. Naistorbo ang tulog ko kagabi sa katutunog ng lecheng cellphone na to. May mga text pa dito. Oh, nandito na kami. Hintay ka namin sa fast food. Tapos may kasama ko na si Sanya. At may pahabol pang, ang ganda talaga ni Sanya ngayon. Tintik na buhay ito. Ayan oh, dinig na dinig mo? May picture pang isinend si Joey dito na magkatabi silang dalawa sa upuan na akala mo linta kong makadikit. Naha-high blood ako sa inyong tatlo, Ronilo. Sumagot ka ng maayos. Sino ba itong Sanya na ito at bakit kayo magkakasama? Umayos ka ng isasagot mo sa akin, kundi baka makalimutan kung mag-asawa tayo. Yun ba? Girlfriend yan ni paring Joel eh. Nakita mo na nga na mismo sa picture na magkatabi silang dalawa at magkadikit, di ba? Ang lilo-lilo ng ebidensya. Iisipin mo pang akin? Kaya nga nag-tent kami dito sa beach para may privacy silang dalawa. Sinamahan ko lang sila bilang chaperon. Bakit tanong mo pa yan sa bolang kristal mo kung totoo? Wala akong bolang kristal. At yung kaisa-isa kong kristal dito sa bahay, matagal mo nang binasag. O sige, kung totoo man kay Joel ang babaeng yan, sabihin mo dyan sa magaling mong kumpare na wag na siyang mag-send ng kung ano-anong kahalayan at update sa number ng luma mong cellphone. Dahil ako ang ginugulo niya. Sige na. Pagkagising niya, sasabihin ko kaagad. Bye-bye na muna. Mag-aayos pa kami ng gamit para sa shoot. I love you. Huwag ka na magalit dyan. Ay, muntik na ako ron. Konti na lang, sabog ng buhay ko. Miss Ami, kung alam niyo lang, pakiramdam ko ng mga sandaling kinakausap ako ni Diana sa telepono.
Para akong unti-unting nalulunod sa gitna ng karagatan na wala ni isang taong handang sumagip sa akin. Nangangatog ang buong kalamnan ko. Iniisip ko kasi na baka mamaya kung ano-ano pang mga masiselang pictures ang naisend ng kumpare ko si Joel doon sa lumang cellphone ko na hindi ko namalayan at baka nakita ng lahat ni Diana. Baka pag uwi ko, nakapadlock ng pinto namin at hindi na ako papasukin ng asawa ko sa sarili naming bahay. Ang gago rin kasi ni Joel. Bakit kailangan sa lumang number pa mag-update kung kailan naroon na ako? Noon kasi nag-iimpake ako ng paspasan habang nagsisigawan kami ni Diana. Hindi ko naisip na 2 cellphone pa lang ginagamit ko. At naiwan ko pala yung luma kong unit sa ibabaw ng drawer. Ang tanging laman lang ng isip ko ng mga oras na yon ay makatakas agad sa bunganga niya at ang pananabik sa mga nanakawi naming sandali ni Sanya doon sa beach habang malaya pa kami at hindi pa tuloy ang nahuhuli ng asawa ko. Aaminin ko, ako ang nagplano at nagpondo ng date na yon mula sa sarili kong bulsa upang masarili ko si Sanya. Hindi sa gusto ko lang siya bilang isang panandaliang aliw. Seryoso ako ng mga panahon yon. May kasabihan nga silang man by nature is polygamous. Naniniwala ako ron para pagtakpan ang pagkakamali ko. Gusto ko si Sanya habang ramdam kong may gusto pa rin siya sa akin. Gusto ko ng thrill. Gusto kong maramdamang buhay na buhay ako ulit. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman sa matamlay at puno ng sumbatang relasyon namin ni Diana. Buhat kasi nang mapromote ako at magsimula siyang maging bungangera dahil palagi akong wala sa bahay, unti-unting namatay ang apoy namin. Pakiramdam ko kasi ng mga panahon yon, bigla na lang ako nawala ng kakampi sa iisang bahay na inuuwian ko. Biglang nawala yung malambing na babaeng pinangarap kong magiging sandigan ko sana sa habang buhay. Bigla siya nagbago. Naging laging galit, laging nagdududa. Kaya bilang isang mahinang lalaki, naganap ako ng iba na magpaparamdam sa akin na ako'y mahalaga pa rin. Alam ko na ngayon na hindi yun kailanman maidadahilan sa panlolokong ginawa ko noon. Mali kong mali. Pero wala eh. Ng mga panahon yon, sakim ako sa atensyon at hindi pa ako natatauhan sa mga pwede kong masira. Pagkagaling namin sa resort, kinabukasan ng umaga, buo na ulit ang aming plano matapos kong pakalmahin ang sarili ko mula sa tawag ni Diana. Hahanapin namin ang mga napapabalitang hot springs sa kaibuturan ng bundok Isarog para makakuha ng magagandang footage at makapanayam ang ilang miyembro ng tribo ron. Katulad ng naging biyahe namin kahapon, walang habas namin sinagasa ang nakakapasong init ng sikat ng araw sa tanghaling tapat sa kahabaan ng highway. Hindi na kami makapagbiyahe ng gabi patungo sa bundok dahil sobrang delikado ang daan doon. Matarik, walang ilaw sa kalsada at baka kung masiraan pa kami sa alanganing lugar, sa gitna ng kawalan, wala kami mapagpapahingahan at mahinga ng tulong. At nangyari na nga ang aming pinangangambahan. Habang binabagtas namin ang isang patag pero masukol na bahagi ng highway, biglang pumaling ang manibela ng motor ko. The-flat ang 2 gulong ng aking motorbike dahil sa matatalim na bato sa daan. Diyos ko naman, ang init-init. Malayo na nga nilalakad natin mula dun sa pinag-iwanan mo ng motor, Ronnie. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayo nakikitang vulcanizing shop o kahit anong bahay man lang. Makakapaso ng init ng araw. Konting tiis na lang, Sanya. Malapit na tayong makahanap niyan. Hindi lang naman kayo nahihirapan dito eh. Mas lalo na ako dahil bukod sa naglalakad tayo, iniisip ko pa na inabandon ako sa tabi ng kalsada ang motorsiklo kong yun. Mahal yun. Kailangan natin makahanap ng mekaniko kagad para mabalikan ko yun. Oh, ayun. Ay, salamat sa Diyos. May maliit na tindahan ako nakikita rin sa may liko. Makabili na nga muna ng malamig na inumin. Kanina pa ako nauuwaw eh. Parang matutuyo ng lalamunan ko. Magtanong tayo. Baka nagbo-vulcanize din sila. Oo nga. Ayan. At malapit na tayo sa isang tindahan. Pero malabo yan. Tingnan mo ang paligid. Wala naman yatang nakatayong shop doon para sa paggawa ng gulong. Puro kawayan lang ang nakapaligid. Ako na magtatanong. Wala namang mawawala eh. Malay natin. Tao po. Manang, pwede po ba magtanong sandali? May alam po ba kayong pinakamaliit na vulcanizing shop dito sa lugar nyo? Naplatan po kasi kami ng gulong eh. Doon sa kabilang kanto. Hindi namin madala rito ang motor. Po, diretso lang po mula rito hanggang sa may tulay. Oo. May vulcanizing doon? Sige po. Maraming salamat po ng marami. Oh, narinig nyo. Medyo malayo-layo pa palang lalakarin natin.
Dito muna kayong dalawa sa silong ng tindahan na. Magpahinga muna kayo. At uminom dahil hindi ko na kayo pwedeng iangkas kung sakaling makuha ko ang mekaniko pabalik dito. Ako na ang lalakad mag-isa. Ayos lang ba? No choice naman kami eh. Alam ka namang magpumilit kami sumama sa ganyang kainit na araw. Kasi inanumakan ka na at mag-ingat ka ha. Balikan mo agad kami rito, okay? Hintayin ka namin dito ni Joel. Ingat ka, paring Ronnie. Ako nang bahala rito. Ang lalim yata ng buntong hinigang yon, Joel ah. Rinig hanggang kabilang kanto. Parang may mabigat na pinaghuhugutan. Ano na namang bumabagabag din sa isip mo? Sanya, gusto ko lang itanong uli. Talaga bang wala na akong pag-asa dyan sa puso mo? Seryosong-seryoso ako sa'yo. Matagal akong may gusto sa'yo bago pa man kayo magkalapit ng gusto ni paring Ronnie. Nagtataka lang talaga ako at hindi ko matanggap kung bakit si paring Ronnie pa ang napili mong magustuhan at ibigin. May pamilyang tao na yon. May asawang inuuwian gabi-gabi. Samantalang ako kahit bukas sa bukas din o kahit ngayon din, kaya kitang pakasalan at ipagsigawan sa buong mundo kung sa akin ka lang sana sasama. Joel, ilang beses ko bang kailangan ipaliwanag sa'yo to? Siguro naman kilala mo na ako kahit paano. Kahit mahigit 1 taon pa lamang tayong magkakasama sa mga shoot. Alam mo naman sigurong kapag gusto ko ang isang lalaki, hindi ako nag-aaksaya ng panahon sa pag-iisip. Ginagawa ko ang lahat ng paraan para mapansin niya ako. And that's me. Hindi na baling tawagin nila akong malandi o mga agaw. Tanggap ko naman yan sa sarili ko. Si Ronnie talagang gusto ko at siyang ipaglalaban ko. Nasasabi mo lang yan ng ganyan kadali kasi bata ka pa ngayon at sariwa. Sanya pang nagkaedad ka na at iniwan ka lang din niya. Tingin mo ba may matitira pa sa'yo? Wala na magdanasa sa'yo kapag tumanda ka na at nasira ang reputasyon mo. Kaya kung ako sa'yo, pakinggan mo ako habang may pagpipilian ka pa. Magkaroon ka naman ng tamang desisyon para sa magiging takbo ng buhay mo. Hindi ko naman ginusto maging pangalawa lang, Joel. Huli kasi akong dumating sa buhay ni Ronnie, nakakalungkot isipin. Kung nauna lang sana ako, edi sana kaming dalawang masaya ngayon. Hindi sana ganito kagulong lahat. Eh di kalimutan mo na nga yun. Kung huli ka na. Wala ka nang magagawa para baguhin ang nakaraan niya. Sa akin ka na sumama sa niya, pakiusap lang. Magdesisyon ka na ng tama habang maaga pa. Isa lang ang buhay natin, huwag mong sayangin sa paghihintay sa lalaki may ibang pananagutan. Kung alam mong hindi ka pwede sa kanya at hindi kanya kayang pakasalan, di maghanap ka ng iba na malaya. Kaysa naman sa pilitin mo ang sarili mong palagi nangihiram ng oras at nakikiamot ang atensyon na dapat ay sa asawa niya. Darating din ang araw na kakailanganin mo na maghanap ng taong matatawag mong sayo na talaga. At handa akong maging taong yun para sa'yo. Hindi pa ako ready dyan sa inahanap mong kasal. O seryosong commitment. Nasa takot akong mabigo kung magbabago ako ng landas. At least, dito sa sitwasyon namin ni Ronnie, kung papatol man ako sa may asawa at sa huli ay magkakahiwalay kami, may mabigat siyang dahilan kung bakit niya ako iiwan. Sanya? Joel, ano ba? Bitawan mong kamay ko. Baka may makakita sa atin dito. Basta, tatandaan mo lang palagi ang lahat ng sinabi ko sa'yo ngayong araw. Narito lang ako, palagi naghihintay. Kung sakaling magsawa ka na sa pagiging kabit at kailangan mo na ako, sasaluin kita Sanya, pangako ko yan. Kamay ko sabi, bitawan mo na. Ayan na. Nandiyan na si Ronnie, baka makita tayo. Distansya ka. Oh, heto na ako. Nakabalik din kaagad. Buti na lang napakabilis magtrabaho doon ng mga tao sa vulcanizing shop sa kabilang kanto. Nilagyan nila ng makapal na parts yung interior. Kaya naayos agad yung mga gulong ko. O ano, tara na. Sumakay na ulit kayong dalawa. Medyo gumana ang sikat ng araw oh. Malayo-layo pang lalakbayin natin paakyat sa bundok. Tara, let's go. Ayoko na rito, masyado maraming lamok. Miss Ami sa wakas sa gitna ng samot-saring aberya, tinitiis na pagod, alikabok at nakakasunog na init sa daan. Pumasok na kami sa huling yugto ng aming biyahe. Finally, nakarating kami sa bayan na nakakasakop sa lugar, kung saan namin gagawin ang aming documentary film tungkol sa mahiwagang hot springs at ang mga alamat kung saan nanggaling ang mga ito. Ngiting tagumpay na sana kaming tatlo nang matanaw namin ang paanan ng bundok isarog. Ngunit naisip naming sobrang pagod ng mga katawan namin sa biyahe para umakyat pa agad sa gabi. Katulad ng palagi nangyayari sa mga gantong out-of-town shoot, aabuti na naman kami ng dilim sa daan. Ayaw naming ipilit umakyat dahil lubang mapangarib ang gubat, kaya kinailangan naming makahanap ng mapagpapalipasan kahit isang magdamag man lang.
Sa pag-ikot-ikot namin sa baryo sa gilid ng highway, may isang matandang lalaki nagmagandang loob sa amin na taga roon. Pinatuloy niya kami at itinuro ang isang bakanting bahay kubo na matagal na raw walang nakatira. Pagmamay-ari daw yun ng pamilya nila na lumuwas na ng Maynila. Nasa gitna ito ng isang medyo maluwang ngunit bakanting lote. May mga 100 metro ang layo papasok mula sa sementadong kalsada. Nang marating namin ang bahay, nakita namin may mga naglalakihang punong kahoy ng mangga at balete na nagbibigay lilim sa buong paligid ng lote. Medyo may kataasan ng mga talahib at damo sa paligid. Indikasyon na hindi na ito nalilinis. Pero kaya pa naman itong itumba at tabasin kapag inapakan ang aming mga sapatos. Pagpasok namin sa loob, amoy kulob at luma. Walang linya ng kuryente, walang mga appliances. Pero ang pinakamagandang balita ay may malinis na balon ng tubig sa likod bahay na pwede naming igiban. Bukal yon na nanggagaling payata sa bundok kaya napakalinaw, napakalamig at walang amoy malansa kung ipanligo o inumin. Dahil wala kaming dalang higaan maliban sa tent na hindi pwede sa sahig na kawayan, naghiram na lang kami ng isang malapad na banig doon sa matandang nagturo sa amin ng lugar. Ang mga dala naming pampalit na damit mula sa aming mga bag, ang siyang ginawa naming mga unan. Gumamit na rin kami ng off-lotion na ipinahid namin sa aming mga braso at binti dahil walang magamit na kulambo para pangontra sa mga lamok. Mabilis na lumipas ang sandali. Wala pang 1 oras kami nagpapahinga. Nilamon na agad ang makapal na dilim at manipis na hamog ang liwanag sa paligid. Pasado 6:00 na noon ng gabi. Nagsisindi pa lang ako ng maliit na gasera at inihahanda ko pa lamang na iposisyon ang radyo namin sa may bintana nang biglang tumawag muli si Diana sa telepono ko. Nang tingnan ko ang signal bar, nakita kong wala man ang signal sa loob ng bahay na yon, kaya putol-putol ang boses ng asawa ko. Napilitan akong lumabas at maglakad pababa ng hagdan ng kubo hanggang sa umabot ako malapit sa sementadong kalsada para makasagap ng maayos at sapat na koneksyon. Tuluyan na ako lumayo ng konti sa kinaroroonan namin at naiwan ko sa loob ng madilim na bahay sina Sanya at Joel. Dalawa lang sila sa gitna ng malamig at walang taong kubo. Joel, ano ba? Umayos ka nga ng upo mo. Ang kamay mo kung saan nakakarating dyan sa dilim eh. Uy, legs ko yan ha, hindi yan unan. Baka mahalata tayo ni Ronnie. Nasa labas lang siya. Mula ngayon, Sanya, tatapusin ko ng pagiging maginoo ko sa'yo. Napapagod na akong palaging nasa gilid lang habang pinapanood kayo. Kailangan kong gumawa ng paraan para magustuhan mo rin ako. Wala si paring Ronnie. Busy siya doon sa asawa niyang bungangera. Tayong dalawa lang nandito sa loob kaya huwag ka na mag-inerte. I love you, Sanya. Akin ka na nga. Joel, ano ba nakikiliti ako? Tumigil ka nga. Baka mamaya biglang pumasok si Ronnie at marinig tayo. Mapapatay tayo noon. Busy pa yan sa kausap niya. Patiguradong inaaway na naman niya ng asawa niya. Hayaan mo na siya roon sa labas. Payakap na. Madilim naman sa pwesto natin. Hindi niya tayo makikita kahit sumilip pa siya sa bintana. Ang bango-bango mo talaga. Ang kulit mo talaga, Joel. Sabi na bitawan mo ako eh. Paano kung biglang pumasok yun? Ay, ang lamig talaga sa labas. Grabe ang hangin doon sa may kalsada. Tumatagos hanggang buto. Makapagpahinga na nga rin. Oh, kumusta kayo dito sa loob? Nakapwesto na ba kayo na maayos? Nandyan ka na pala. Oo, eto, nakaupo lang kami. Nagpapahinga. Akala ko ba matatagalan ka pa sa pakikipag-usap mo kay Diana? Pinatay ko ng tawag. Wala rin namang kwentang kausap eh. Puro panunumbat lang ang alam. Imbis na makatulong sa stress natin sa trabaho, siya pa nakakadagdag ng problema. Mabuti pang matulog na lang tayo na maaga para maaga tayo makapag-umpisa bukas. Miss Ami ng mga sandaling yon ay nagpanggap akong wala akong nakita sa pagitan ni Joel at Sanya. Hinayaan ko lang sila at dire-diretso ako nahiga. Habang nakahiga at pilit na ipinipikit ang aking mga mata, hindi ko maiwasang mag-isip ng malalim. Trabaho ang opisyal na paalam ko kay Diana bago ako umanis ng bahay. Pero wala pa kami nagagawang matinong ebidensya ng aming research work. Tiyak na maghahanap ang asawa ko ng matibay na patunay sa pag-uwi ko. Magaling kasing mag-imbestiga si Diana dahil dating criminology student siya. Hindi lang siya nakapagtapos dahil itinanan ko na siya noon. Samantala, hindi ko alam noon na sa mga sandaling yon, hindi na pala talaga mapakali si Diana sa bahay namin sa Maynila. Iba kasi ang kanyang naging pakiramdam at kutob mula nang makita niyang larawan ni Sanya sa luma kong cellphone. Nag-alala ng labi si Diana.
Inisip niya buong maghapon na paano kung talagang may mabuong lihim na relasyon sa pagitan namin ni Sanya habang malayo ako sa kanya. Samantala doon sa probinsya, maaga kaming nagising na 3 upang simulan ang pag-akyat sa bundok. Napilitan kaming iwan ang motorsiklo ko sa ibaba dahil matarik at hindi simentado ang daan papasok sa mga hot spring. Ngunit dahil sa puyat, pagod at kakulangan sa preparasyon, nag-iisang malaking bangungot ang aming paglalakbay. Imbes na kumuha kami ng lokal na guide, nagmarunong ako. Ilang oras kami naglakad sa masukal na gubat na walang malinaw na direksyon. Naubos ang baon namin tubig. Kumalam ang aming mga sikmura at unti-unti kaming nilamon ng tensyon. Wala kaming kamalay-malay na iba na palang direksyong tinatahak namin papunta sa mas malalim na bahagi ng kagubatan kung saan madalang ang sikat ng araw at tila paulit-ulit lang ang itsura ng mga naglalakihang puno. Nasaan ba tayo ngayon? Kanina pa tayo naglalakad paikot-ikot. Hindi ko nakabisado ang lugar na pinanggalingan natin kaninang madaling araw. Puro pare-parehong puno lang nakikita ko. Ay, nahihilo na ako sa gutom at sakit na ng paa ko. Di ba galing tayo sa east, mula doon sa pinagtayo natin ng tent? Sabi nung napagtanungan natin sa bayan, diretso lang daw tayo at makikita na natin agad ang lugar. Tama ba talaga itong tinatahak natin? Wala man lang kasing ni isang taong dumaraan dito para mapagtanungan natin. Nalito na rin ako sa mga liko natin dahil walang malinaw na daan dito sa gubat. Ano? Ibig sabihin, nawawala na tayong 3 sa loob ng gubat na to? At wala kayong alam kung paano tayo makakalabas? Ang layo ko na. Bumalik na kaya tayo sa highway kung saan tayo galing. Alam mo bang daan pabalik? Kung alam mo at kabisado mo, sige, ikaw na manguna sa amin. At susunod kami sa iyo, huwag kang puro reklamo dyan. Bakit akong tatanungin mo? Di ba kayo may plano nito kaya dapat alam niyong gagawin? My gosh! Kung alam ko lang na ganito lang palang sasapitin natin dito sa walang kwentang bundok na ito, sana hindi na ako sumama sa date na ito. Sandali guys. Hinto nyo muna ang pagreklamo ha. Ayun sa unahan natin oh, may isang lalaking padaan na may dalang kahoy. Magtanong tayo sa kanya para hindi tayo tuluyang maligaw. Manong! Excuse me po, magandang tanghali. Alam niyo po ba kung saan banda makikita yung mga hot spring dito sa gubat? Nawawala po kasi kami. Ano raw ang sagot niya? Bakit hindi siya umimik? Hindi nagsasalita yung matanda. Pipi yata siya o baka bingi. O pero tingnan nyo doon siya nakaturo sa may pababa sa malaking burol na yon sa kanan natin. Baka nandun ang hinahanap natin. Marunong ako mag-sign language. Oo, tama. Doon nga siya tumuturo. Tara na, sundin na lang natin kung saan yung tinuturo niya. Napapagod na rin ako ng gusto. Gusto ko na makatapos para makainom man lang tayo ng sariwang tubig. Sa susunod na mag-aya ka ng lakad, Ronnie, hindi na talaga ako sasama sa inyo. Ganito lang palang mangyayari at kahihinat na ng romantic date na pinilano mo para sa atin. Ang dumi-dumi at ang itim-itim ko na. Kung alam ko lang na ganitong lalakarin natin, hindi na sana ako nagsuot ng high heels. Huwag kang magsalita ng ganyan na para bang ikaw lang nahihirapan sa sitwasyon nating tatlo. Grabe ka ha. Ang ingay-ingay mo mula pa kahapon. Ang tahimik ng paligid natin, ikaw lang tanging maingay. Sana nung nakita mong buntok pala yung pupunta natin, nagdesisyon ka na kagad na hindi na sumama. Hindi yung nagpaparinig ka pa ngayon ng ganyan. Mas pabor na pabor nga sa'yo, di ba? Dahil 2 pa kaming lalaking pinagsabay mo ni paring Joel. Sandali nga. Anong pinagsasasabi mong pinagsasabay ko kayo ni Joel? Wala kami anumang relasyon ni Joel at alam mo yan. Ikaw ang nag-alok at pumayag na maging kabit ako kaya sumama ako rito para makasama ka. Bakit? Ako lang ba may gusto nito? Alam mo at simulat sa pool pa lang natanggap mong may asawa na akong tao. At alam mo rin tayong 2 na ang magkarelasyon ngayon. Tapos eto, at palihim ka pa rin nagpapalandi kay paring Joel tuwing nakatalikod ako. Uy, teka lang. Bakit biglang nakasali dyan sa away ninyo ang pangalan ko? Hindi ako nakikialam sa usapan nyo ha. Binata akong tao at wala akong inaagrobyadong asawa. Kahit sino pa ang magustuhan ko rito, pwede kong patulan ng walang sinasaktang pamilya. Nagpaparinig ka ba sa akin ha ngayon pare? Bakit lumalabang ka na ha? Kursunada mo ba talaga si Sanya? Kaya ganyan ka makapagsalita? Sige, kung gusto mo siya, sa'yo na lang siya. Saksak mo sa baga mo ang babaeng yan. Ano? Pinamimigay mo na lang ako ng ganyan-ganyan na lang? Oh my gosh, Ronnie! Pagkatapos mo akong pagsawaan, ipapasa mo ako sa iba? Huwag ka naman ganyan magsalita pare. Igalang mo naman si Sanya kahit bilang babae man lang. Hindi siya gamit na pwede mong ipasa kapag nagsawa ka na. Bakit ikaw? Iginalang mo bang relasyon namin kaya ka dumidiskarte sa kanya ng patago ha?
Sagutin mo nga ako ng lalaki sa lalaki. Alam mong kaming dalaw ni Sanya magkasintahan dito, pero kinakana mo pa rin siya at pinopormahan. Baka akala mo pare, hindi ko alam ang mga nangyayari kagabi. Nasa kubo kayo at kausap ko ang asawa ko sa labas. Hindi ako tanga para hindi ko marinig at maramdaman ang mga ginagawa nyo. O sige, kung nagagalit ka dahil nalaman mo ang totoo at gusto mong idaan sa dahas ang lahat, suntukan na lang tayong dalawa dito mismo. Ang mananalo sa atin, sa kanya na mapupunta si Sanya. Talaga pang ako pang hinamon pare ano? Hetong sip! Tanggapin mo yan! Eto ba? Ronnie, Joel, tumigil na nga kayong dalawa dyan. Pag-ulang-gulang ng dalawa sa lupa. Hoy, tumigil na sabi kayo Burol na yan. Matarik na bangin sa dulo, baka mahulog kayo sa iba, ba't mamamatay kayo pareho? Yan ang sinabi ko sa inyo Ang titigas ng ulo yung dalawa. Teka, totoo ba itong nakikita ko? May sapa doon sa ibaba! Hoy! Tumigil na nga kayong dalawa! Tumigil na sabi ko sa pagsusuntukan nyo Tingnan niyo yung paligid nyo sa ibaba! Dali, tumigil kayo! May sapa na tayong nahanap! May sapa nga. Maligam-gamang usok mula sa tubig na yan, ha? Yes! Nahanap din natin sa wakas! Nahanap din natin ng hot spring! May tubig nga tayong nahanap sa niya. Pero hindi tayo mabubuhay ng tubig lang. Kanina pa kumakalam ang sikmura natin. Palubog ng sikat ng araw. Ano pa bang gusto mong gawin ko, Ronnie? Ako na nga itong nakakita nitong sapa para sa atin Nahihilo na ako sa gutom at pagod dahil sa pamumundok na ito. Tumigil na kayong dalawa. Imbis na mag-away tayo ng mag-away, mag-isip tayo ng paraan kung paano tayo makakahanap ng makakain bago tuloy magdilim ang buong paligid. Teka, tingnan niyo dun sa itaas ng burol. Di ba yun yung lalaki na kasalubong natin kanina na may dalang mga panggatong? Oo nga, siya yun. Manong, tulungan niyo kami. May dala ba kayong pagkain dyan? O alam na malapit na pwede namin hinga ng tulong? Bumaba siya. Sumisaya niya sa sumunod tayo sa kanya. May tuturo yata siyang lugar kung saan tayo pwede makakain at makapagpahinga. Wala na tayong ibang pagpipilian. Kunin niyo agad mga gamit natin at susunod natin siya. Masama ang tumanggi sa grasya lalo na't mamamatay na tayo sa gutom dito. Nabuhayan kami ng loob nang makita namin ang sapa dahil yun talagang pakay namin. Ngunit alam kong hindi sapat ang maligamgam na tubig para isalba kami sa matinding gutom at pagod matapos naming mahulog sa burol. Inalis ko na muna sa isip ko ang matinding inis ko kina Sanya at Joel na mga oras na yon. Ang mahalagay makahanap kami ng masisilungan bago tuluyang lamunin ng dilim ang bundok. Kaya naman kahit may kakaiba sa kilos ng lalaki nag-alok sa amin ng tulong, ni hindi ito nagsasalita at hindi makatingin ng diretso sa aming mga mata. Napilitan kaming sumunod sa kanya at umalis sa sapa. Wala kaming kaalam-alam na sa bawat paghakbang namin yon, tinatahak na pala namin ang daan papunta sa sarili naming kamatayan. Samantala, sa mga oras na yon, hindi na talaga mapakali ang asawa ko si Diana dahil wala siyang makuha ang sagot sa mga tawag niya sa akin. At palaging out of coverage area ang telepono ko. Nagdesisyon siyang pumunta kay Mang Damaso, ang kapitbahay naming albularyo, upang gumamit ng ibang paraan para mahanap ako. Mang Damaso, hindi ko na talaga kaya ang labis na pag-aalala. 2 araw nang hindi umuwi si Ronnie at hindi ko siya makontak sa magkabilang telepono niya. Gusto kong malaman ang buong katotohanan ngayon din. Huwag ka nang mabagabag, Diana. Sa pamamagitan nitong aking balita palayok, na pinuno ko ng malinis sa tubig, susubukan nating hanapin ang mga kasagutan sa tanong mo. Ilalagay ko itong kapirasong walis tingting sa gitna ng tubig. Paano po gagana iyan, Mang Damaso? Paano nito sasagutin ang mga hinala ko tungkol sa asawa ko? Kapag nagtanong ka at dumikit sa walis tingting ang ilalagay kong butil ng pinipig, ibig sabihin nun ay totoo ang hinala mo at oo ang sagot mula sa mga elemento. Sige na, pwede ka na magtanong, Diana. Itutok mo ang isip mo kay Ronnie. Malayo ba ang napuntahan ng asawa ko? Kasama ba talaga niya si paring Joel at yung babaeng nagngangalang Sanya? Kabit niya ba ang babaeng yon? Dumikit agad ang 2 pinipig na iniligay ko, Diana. Kasama niya ang 2 yon. At oo, tamang hinala mong kabit nga ni Ronnie yung babae. Hayop silang 2. Sisiguraduhin kong malilintikan sila sa akin sa oras na magkita-kita kami. Mahal ba ng asawa ko ang babaeng yon, Mang Damaso?
Hindi na dumikit ang pinipig ni Mang Damaso sa katanungan yon. Isang patunay na nagpapadala lamang ako ng tukso at mas matindi ang paghabol ng babae sa akin ng mga panahong yon. Miss Ami, habang unti-unting natutuklasan ni Diana ang katotohanan sa pamamagitan ng ritual sa tulong ng albularyo naming kapitbahay, ay patuloy naman kami sa paglalakad sa gitna ng gubat. Malayo-layo din ang aming nilakad kasunod ang misteryosong lalaki. Tumawid pa kami ng mga batis at matataas na talahiban hanggang sa makarating kami sa isang maliit na pamayanan na napapalibutan ng malalaking punong kahoy. Isa itong liblib na tribo kung saan magkakalayo ang mga lumang kubo. Pagdating namin ay nagsilibasan ng mga tao doon. Nakapagtataka dahil wala na isa mang kuryente o ilaw. Tanging mga sululang ang nagsisilbing liwanag nila. Pinalibutan nila kami. Inaamoy-amoy nila ang aming mga damit at pinipisil ang aming mga braso at binti na wari pang sinusuri ang aming mga laman. Halos masuka si Sanya sa pinaghalong amoy ng malansa at lupang dumidikit sa hangin. Hanggang sa lumabas ang isang matandang lalaki nakadamit ng itim. Payat na payat ang katawan at bahagya nakabukas lang ang mga mata na parang iniiwasan ng liwanag ng apoy. Kayo pala ang mga bago namin padauhin ngayong gabi. Ako si Apong, ang pinakamatanda at pinuno sa tribong ito. Lahat ng nagagawi sa aming lugar at naliligaw ay inaanyayahan namin dito upang pagsaluhan ang aming mga biyaya. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin, Apong. Pasensya na po ha kung nakarating kami rito nang walang pasabi. Pauwi na po sana kami pero inalok po kami ng kasama ninyo na sumama rito. Dahil may nakahandang pagkain daw po rito sa inyo. Tama ang sinabi at ginawa niya. May malaking pag-aalay kasi kaming gagawin sa aming bathala ngayong gabi. Pagkagat ng dilim, magsisimula na ang aming pasasalamat. Pwede muna kayo magpahinga roon sa bakanting kamalig habang inihanda namin ang pagdiriwang. Ronnie, ano ba itong napuntahan natin? Malapit na magdilim pero wala man lang silang maayos na ilaw. Tsaka ang amoy nila sa paligid, grabe. Parang amoy malansang ewan. Ay, hindi ako makahinga na maayos. Huwag kang maingay dyan. Baka marinig tayo ng mga taga rito. Kanino pa nga rin nahalata na kakaibang kinikilos nila. Hindi sila makatingin ng diretso sa mata natin. At ang lamig naman kamay nila kanina nang hawakan nila tayo. Konting tiisa lang Sanya. Pagkatapos natin makakain ng libre at magkalaman ng tiyan natin, hahanap tayo ng tiyempo para umalis at tumakas agad. Nangihina na ako sa gutom kaya makikisama muna tayo sa kung ano man ang gagawin nila. Wala na kami nagawa kundi ang maghintay sa loob ng madilim na kamalig upang pagbigyan ng aming mga nagrereklamong sikmura. Maya-maya pa, nakarinig kami ng nakakakilabot na alulong ng mga aso mula sa iba't ibang dako ng gubat na tila nagbibigay ng formal na hudyat. Nagsimula na mag-ipon ang mga tao sa gitna ng tribo at nagsindi sila ng isang napakalaking apoy mula sa mga kahoy na inakyat kanina ng lalaki. Sa umpisa hindi namin maintindihan kung para saan ang ritual na yon. Sumasayaw sila ng paikot sa apoy kasabay ng pag-usal ng mga salitang hindi namin maunawaan. Maya-maya pa ay pinasundo kami at pinaupo sa isang mahabang mesa na puno ng mga inihaw na karne, malalaking bituka at sari-saring bungang kahoy. Sabik na sabik kaming kumain dahil sa gutom. Ngunit pagsubo namin ng karne, napansin naming wala itong anumang lasa, walang asin o anumang sahog. Parang sariwang niluto lang sa apoy. Panay din ang titig sa amin ng mga taong naroon habang ngumunguya kami, kaya hindi namin maubos ang nakahain. Nang matapos ang kainan, bigla silang may inilabas na 2 sakong duguan at halatang gumagalaw-galawang kung anumang nasa loob. Doon na nagsimulang manginig ang buong kalamnan ko dahil sa matinding kutob na may malagim na mangyayari. Ronnie, ano yung nasa loob ng mga sakong yan sa gitna? Bakit parang may malaking hayop na nagpupumiglas sa loob at pilit na kumakawala? Tinatawag ka ni Apong doon sa harapan Sanya. Pinapalapit ka niya doon mismo sa sako. Pero bakit may inaabot na patalim? Ha? Gusto yata nilang si Sanyang magbaon ng patalim sa sako bilang bahagi ng ritual nila. Punyeta, ano ba tong napuntahan natin? Hindi tayo pwedeng bumalag pare. Delikado ang lagay natin dito. Tingnan mo. Puro armado sila ng mga gamit sa pangangasa oh. Napapalibutan nila tayo. Sanya, gawin mo na.
Kunin mo ng patalim at itarak mo na sa sako para matapos na tayo. Marami pa silang nakapila na susunod sa atin. Ayoko, Diyos ko po. Hindi ko kayang pinapagawa ninyo. Nanginginig ang mga kamay ko at ang lakas ng kaba ng dibdib ko. Paano ko mapanganib ang lumabas dyan? Itarak mo ng patalim sana. Nakatingin silang lahat sa atin at naghihintay. Baka magalit sila at tayo ang pagbalingan kapag hindi tayo sumunod sa iniuutos ng pinuno. Sige, eto na. Isasaksak ko na. Ano yung umungol? Akalang pahayop ang laman ng sako. Bakit boses tao? Tumahimik ka muna, Sanya. Punasan mo yung dugo sa mukha mo at dahan-dahan tayong umatras papalayo sa apoy. Hindi hayop yung nasa sako. Tao yan. Kailangan na nating tumakas dito. Miss Ami, sa sandaling marinig ko ang ungol ng taong yun mula sa loob ng sako. Napagtanto ko na nasa isang pugad kami ng mga taong kanibal o mga aswang sa puso ng bundok. Ginamit namin ang pagkakataon na abala ang buong tribo sa paghihiyawan at pagsasayaw upang mabilis sa tumakas. Sinuong namin ang kariblan ng gabi at ang masukal na gubat sa pagbabaka sakaling makalayo. Hirap, takot at matinding sakit ang katawan ng aming naramdaman. Hindi ko mapigilang lumuha habang tumatakbo kami dahil doon ko lubusang nakita ang bigat ng kasalanan ginawa ko. Kung hindi ako nagtaksil at nagsinungaling kay Diana, hindi kami mapupunta sa ganitong sumpa at kapahamakan. Dahil sa sobrang hapo at panginginig ng mga tuhod, hindi na kinaya ni Sanyang humakbang pa kaya napilitan kami magtayo ng tent sa isang tagong bahagi ng gubat upang magtago hanggang sumikat ang araw. Nakatulog kami sa sobrang pagod. Ngunit laking gulat namin nang magising kami kinabukasan. Wala na kami sa tagong bahagi ng gubat na aming pinagtayuan. Nakakulong na kami tatlo sa isang malaking hawlang gawa sa matitibay na baging at kahoy sa mismong gitna ng tribo ng mga aswang. Paano nangyari to sa atin, Ronnie? Joel, gumising kayo. Nakakulong tayo. Paano tayo naibalik dito sa tribo? Milya-milya yung tinakbo natin kagabi. Palabas ng gubat. Diyos ko, nasa loob tayo ng isang matibay na hawla. Hindi tayo makalabas dahil nakatali ang mga baging. Siguro, ginamitan nila tayo ng itim na maika para mabalik dito habang mahimbing tayong natutulog. Apong, pakawalan nyo kami rito. Pauwi na kami sa aming mga pamilya sa Maynila. Humihingi kami ng paumanhin kung nakagawa man kami ng mali at nakialam kami sa lugar ninyo pero hayaan nyo na kaming makaalis ng buhay. Ang sino bang naliligaw dito sa aming tribo at nakasaksi sa aming banal na ritual ay hindi na maaaring makaalis ng buhay. Maliban na lang kung sasabi kayo sa aming lahi at kakainin ninyo ang aming iaalay mamayang gabi. Bitiwan niyo ako. Lumayo kayo sa akin, mga aswang kayo. Ang babaho niyo. Mga mamamatay tao. Hindi ako magiging kagaya niyo. Ayoko pa mamatay ng ganito. Gusto ko nang umuwi sa amin. Wala man lang akong naging sariling pamilya tapos dito lang pala ako mamamatay bilang pagkanin yung mga limaw. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa buhay ko. Nakikiusap po ako. Iligtas niyo po kami mula sa lugar na to. Diana, asawa ko, patawarin mo ko. Tulungan mo ko, Diana. Wala na kaming nagawa ng sapilitan kaming ikulong at gawing mga bihag na parang mga hayop na naghihintay na lamang katayin. Napag-alaman ko kalauna na mahina ang kapangyarihan nila kapag nasisikatan ng araw. Kaya hindi nila kami ginagalaw sa umaga. Ngunit naghihintay lamang sila ng paglabas ng kabilugan ng buwan upang gawin din kaming ganap na alay dahil ayaw namin makisapi sa kanila. Binibigyan nila kami ng mga prutas at tubig upang hindi kami mamatay sa gutom sa loob ng hawla. Ngunit ni isang pirasong karneng inaalok nila ay hindi namin ginalaw. Sa loob ng kahoy na yon, tanging ang asawa kong si Diana sumasagi sa isip ko. Alam kong may malalim siyang kaalaman sa karunungang itim na itinuro sa kanya ni Mang Damaso noon pa. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kwarto, nakita ko ang isang maliit na itim na kwaderno sa ilalim ng kanyang mga damit. Pagbukas ko, puro orasyon at mga ritual ng itim na mahikang nakasulat. Nag-aaral pala siya ng pangkukulam at pambabarang sa tulong ni Mang Damaso nang hindi ko alam. Mula noon, binalot na ako ng matinding takot at pandidiri sa sarili kong asawa. Pakiramdam ko, nakatira ako kasama ng isang halimaw na anumang oras, pwedeng gawan ako ng masama. Kaya ako naghanap ng iba.
Kaya ako napalapit kay Sanya. Pero ngayon, sa gitna nitong kapahamakan at hinasadlakan ko, ang itim na mahik ang kinatatakutan ko mula kay Diana ang nag-iisa at huling pag-asa ko makaligtas. Mang Damaso, Mang Damaso! Nandito na po ako sa labas ng bahay ninyo. Kailangan ko po kayo makausap ngayon din. Napaka-importante po nito. Ang aga-aga mo naman, Diana. Ano bang dala mong balita at mukhang pawis na pawis ka at balisa? May masama bang nangyari kay Ronnie? Mang Damaso, nakausap ko na po si Ronnie. Nakita ko na po kung nasaan ang asawa ko. Bakit? Umuwi na ba siya galing sa biyahe? Saan daw ba siya nanggaling? At bakit hindi siya nagpaparamdam sa iyo ng ilang araw? Wala po siya sa bahay, Mang Damaso. Nakausap ko po siya sa pamamagitan ng panaginip ko kagabi. Magulo po, hindi ko masyadong maintindihan ang buong lugar na nakita ko. Pero sigurado akong siya po yun. Makapal ang hamog, madilim at parang hindi sila makaalis sa lugar nila dahil may nakaharang na mga baging. Parang may malakas na puwersang pumipigil sa kanila. Anong itsura ni Ronnie sa panaginip mo? Anong ginagawa niya nung nakita mo siya? Malayo siya sa akin. Nakatayo lang siya sa loob ng isang kulungan na gawa sa kahoy at baging. Baka sa mukha niya na takot siya. Humihingi siya ng tulong at walang tigil niyang tinatawag ang pangalan ko habang umiiyak. Mang Damaso, nasa matinding panganib ang asawa ko. Kailangan natin siyang iligtas bago pa mahuli ang lahat. Tama po ang sinasabi ninyo, Mang Damaso. Bago ako matulog kagabi, kinausap ko ang litrato niya. Nakiusap ako na tulungan niya akong malaman kung nasaan talaga siya at kung anong nangyayari sa kanila. Dahil hindi pa siya umuwi. Hindi normal kay Ronnie ang mawala ng ganito katagal nang walang paramdam. Pero sigurado akong magkasama pa rin sila ng babae niya. Huwag ka na muna mag-isip ng mga negatibo, Diana. Oo, may babae siya ayon sa ritual natin, pero huwag nating kalimutan na ang pangunahing problema ngayon ay ang kaligtasan niya. Kailangan mong unahin ang paghahanap sa kanya bago mo siya singilin sa mga kasalanan niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa lawak ng bundok na yon, saan siya hahanapin? Sa loob ng hawla ng mga aswang, hindi kami makahiga ng unat dahil masyadong masikip at parang ginawa lang para sa maliliit na hayop. Tiniis namin ang matinding sikat ng araw dahil walang bubong, walang dingding, at kailangan mong ayusin ang pagtungtong sa sahig na gawa sa magkakalayong sanga para hindi malaglag ang paa mo. Mabuti na lang at hindi inalis sa amin ang aming mga dalang bag, kaya nagamit namin itong pananggalang sa araw. Si Sanya, namumugto ng mga mata sa walang tigil na pag-iyak. Si Joel naman, nagsimula ng ubuhin ng malakas dahil sa sobrang lamig sa gabi at sobrang init sa araw. Isang araw, habang nakabilad kami sa araw, lumapit sa amin ang 4 na lalaking tagaron. Ronnie, Joel, papalapit sila rito sa atin. 4 sila. Baka palalayain na nila tayo. Hoy! Mamang mga bantay, maawa na kayo sa amin. Pakawalan nyo na kami. Gusto na naming umuwi. Wala kaming ginawang masama sa inyo. Pakiusap. Huwag kang gumawa ng ingay, Sanya. Binubuksan nila ang pinto ng hawla natin. Teka, hoy! Bakit? Saan niyo dadalhin si Sanya? Bakit yung siya hinila pababa? Ayoko, bitiwan nyo ako. Hindi ako sasama sa inyo. Ronnie, Joel, tulungan nyo ako. Pilitin ako. Kinukuha. Pasensya na, Sanya. Hindi ka namin matutulungan. Nakatutok din sa leg namin ang matatilim nilang kuko. Pasensya na talaga. Sumama ka na lang sa kanila at huwag nang manglaban. Hayop ka, Joel! Pag pinatay nila ako rito, isinusumpa ko. Ikaw ang una kong babalikan at dadalawin. Hayop ka! Anong gagawin niyo sa akin, ha? Saan niyo ako dadalhin? Bitiwan niyo ako! Ano na kayong ginagawa nila kay Sanya dun sa baba? Bakit wala na tayong naririnig na sigaw niya? Baka tuloy na siyang ginilitan ng laeg at kinatay para sa hapunan mamaya. Sayang, kursunado ko pa naman siya at balak kong pagkasalan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Akala ko gusto mo siya. Gusto ko nga siya. Pero hindi naman ako makaporma dahil sa'yo, di ba? Sana kasi paring Ronnie, hindi mo na siya pinatulan noon pa. Ibinigay mo na lang sana sa akin si Sanya para maging masaya naman kami. Alam mo na ngang may asawa ka na at may sinumpaan kang pamilya sa harap ng altar. Tinutukso mo pa ang bata. Nasaan naman ang hiya mo bilang isang lalaki? Ngayon, dahil dyan sa kagagawan mo,
Mamamatay na tayong tatlo dito. Tarantado ka. Pinipikon mo ba ako, Joel, ha? Ano? Nagsawa ka na ba sa buhay mo kaya ka nagkakaganyan? Kung gusto mo magpakamatay dahil sa takot mo sa mga aswang, huwag mo akong idadamay. Hindi mo ba kaya magpakalalaki kahit ngayon lang? Sa ganitong sitwasyon palang susuko ka na. Peh! Nung klase kang lalaki, ha? Ano bang pinag-aawayan yung dalaw dyan sa loob? Rinig na rinig kayo sa labas. Huh? Sonia, buhay ka pa? Hindi ka nila kinatay. Anong ginawa nila sa'yo? Pinaliguan lang nila ako dun sa batis gamit ang mabawang katas ng dahon. Pero heto, ito pa rin ang maruming damit ko. Akala ko rin palalayain na ako. Ibabalik lang pala ako rito sa hawla natin para rin mas malinis ako bago nila ako kainin. Teka nga muna, ano ba problema niyong dalawa at nag-aaway kayo sa sitwasyong ganito, ha? Marami na nga tayong problema sa mga aswang, dadagdagan niyo pa? Wala na sana akong balak sagutin ang mga reklamo ni Sanya nang biglang tumunog ang message tone ng aking lumang cellphone na naitago ko sa ilalim ng aking bag. Mangyak-ngyak ako sa tuwa nang makita ko nag-text sa akin si Diana. Ang naging malaking problema ko lang ay napakahina ng signal na nasasagap ng telepono sa gubat. Kailangan ko pang ipihit-pihit ang braso ko pataas. Akala ko talaga noon, wala na kaming pagkakataon para muling magkaroon ng komunikasyon sa labas ng bundok. Mabuti na lang talaga at hindi naisipan ng mga aswang na ilayo sa akin ang gamit ko. Mukhang kampante silang hindi naman kami makakatakas dahil pagmamay-ari nilang bundok. Pero sinuwerte akong makasagap saglit ng signal at nagawa kong makontak si Diana sa text. Doon ako humingi sa kanya ng tulong. Nang mga oras na yon, inis naman ang nararamdaman ni Sanya sa tuwing nababanggit ko ang pangalan at tulong ng asawa ko. Pinagsabihan ko siya ng mariin na huwag niyang pakikialaman ng pag-uusap namin mag-asawa sa text dahil wala naman siyang kahit anong maiaambag sa kaligtasan naming tatlo kundi ang umiyak. Habang kami nakabitin sa hawla sa ilalim ng sikat ng araw, abala naman ang buong tribo sa ibaba sa paghakot ng malalaking sanga ng kahoy na gagawing siga. Kinabukasan ng gabi na kasi ang 3 oras. Kami nang iaali at gagamitin sa kanilang madugong ritual bilang pasasalamat. Habang nalalapit ang oras ng aming kamatayan, binibigyan nila kami ng mas maraming prutas at saging na makakain upang maging malinis at masarap din daw sa kanilang panlasa ang aming mga laman. Iyak na lang ng iyak si Sanya. Iniisip niyang hindi niya na muling makikita ang kanyang pamilya. At si Joel, mistulang pinauubayan na lamang ang lahat sa kung anong maaaring mangyari. Humihingi na rin siya ng tawad sa akin at kay Sanya habang umiiyak. Samantala, doon sa Maynila, madalian namang kinuwento ni Diana ang buong sitwasyon namin kay Mang Damaso. Sa tulong ng matinding determinasyon ni Diana at ng kaalaman ni Mang Damaso sa itim na mahika at mga pangontra, sa pamamagitan ng text message ay naituro sa akin ng asawa ko kung anong nararapat naming gawin upang makatakas. Hindi ko kaagad ito sinabi kina Joel at Sanya dahil baka mag-overreact sila at malaman patuloy ng mga aswang sa ibaba ang aming plano. Kinabukasan na ng gabi ang pinaghahandaan nilang pag-aalay, kaya gumawa ako ng tahimik na paraan. Habang nakakulong kami sa ilalim ng araw, abala ako sa pagsunod sa mga payo ni Mang Damaso. Ginamit ko ang aking Swiss knife upang palihim na putulin isa-isa ang mga makakapal na baging na nakatali sa pinto ng hawlang kahoy. Sinira ko na rin ang tuluyan ng aking naiwang tent upang putulin ang mga metal frame nito at gawing mga matutulis na pakrus. Nagtatanong si Joel at Sanya kung bakit ko sinisira ang mga gamit ko pero hindi ko sila sinasagot. Ayokong marinig ng mga aswang na nasa paligid lamang namin ang aming mga boses. Bagkus, pinagupit ko kay Sanya ang laylayan ng kanyang pantalon at ginamit namin itong pantali sa gagawin kong pakrus na metal. Ingat na ingat kami sa aming mga galaw upang walang makapansin sa amin. Samantala, nakipag-coordinate na rin pala si Diana sa ilang puwersa ng lokal na pulisya sa bayan na malapit sa bundok Isarog, gamit ang mga detalye na i-text ko sa kanya noon. Labis-labis talagang pasasalamat kung nagkaroon ng signal ang cellphone kung hindi naman kamahalan ng mga panahong yon. At ako naman, imbis na sabihin ko ang plano, dinadaan ko na lamang ito sa pamamagitan ng pag-type sa cellphone at ipinapabasa ko sa dalawa kong kasama bago ko tuluyang i-delete upang walang ebidensya. Mukhang walang alam ang aswang sa bundok na yun tungkol sa mga bagong teknolohiya. Kaya hindi nila kinukuha sa amin yung cellphone. Isa pa, nag-ingat din naman ako hindi nila yun mapansin.
Sana po Diyos tulungan niyo kami sa planong to. Gusto na talaga namin makauwi ng buhay. Ayoko pang mamatay. Ihanda ko ng sarili ko mamayang gabi kapag nakalasan natin ang pinto. Lalaban ako sa kanila gamit itong mga metal na krus. Parang Ronnie, ayoko maiwan dito at lalong ayokong iali nila ako sa kanilang demonyong bathala. Konting-konti na lang. Malalagot na tong huling baging at makakalabas na tayo rito sa pag-idlip nila. Masyadong matibay ang baging na pinulupot nila. Pero kakayanin to ng talim ng kutsilyo ko. May awa ang Diyos sa atin. Makauwi lang talaga ako ng buo sa bahay, promise. Hindi na ako didikit sa inyong dalawa at magbabagong buhay na ako. Hindi ko makakalimutan ang malagim na pangyayaring to sa buong buhay ko. Dapat ka pa rin magpasalamat sa kanya. Kahit papano, dahil sa pangyayaring to sa atin, may natutunan tayo. Buo ng aming plano sa loob ng hawla. Pagdating ng 3 oras, tatakas kami dala ang pag-asa magtatagumpay kami dahil sa mga pangontrang hawak namin. Mabilis sa tumatakbong oras, bumibilis din ang kabog ng dibdib naming 3 sa loob ng hawla habang papalapit ang aming katapusan. Ilang oras na lang, lulubog na ang araw at mamayang gabi na nakatakda ang aming pag-aalay. Nakikita namin sa ibaba ng marami ng napitas na mga prutas at bulaklak na gagamitin sa ritual ng tribo. Doon lang kasi sa gabing yun sila nakakakain ng masarap na karne na iniaalay, ang karne namin. Sawa na rin sila sa mga gulay at prutas na kinakain nila araw-araw. At bukas ng gabi, magmimistulang may malaking pistahan sa buong barangay. Excited ang lahat. May mga lumalapit sa hawla namin upang mahipo at mapisil kami na para pang pinipili na agad nila kung anong parte ng aming katawan ang uunahin nilang kagatin at hiwain. Hindi kami makatanggi sa ginagawa sa amin. Ngunit naroroon ang matinding takot na baka masugatan kami at maamoy nila ang aming dugo bago pa man kami makatakas. Kung titingnan mo naman sila ng malapitan, mukha silang mga ordinaryong tao rin katulad natin. May mga matatanda at bata. Ngunit ang kaibahan lang, kayang-kaya nilang kumain ng hilaw na karne at uminom ng sariwang dugo. Tuluyan nang lumubog ang araw at kalat na ang dilim sa buong gubat. Ang iba sa kanila ay nagsimula ng umakyat at bumitin sa itaas ng malalaking punong kahoy na naghihintay na lamang ng hudyat. Pagkatapos kami bigyan ng aming huling hapunan, nakahanda na kaming gawin ang aming planong pagtakas. Sinadya namin gawin ito ng gabi dahil kahit mas maliwanag ang kanilang paningin sa dilim, mas abala naman sila sa selebrasyon. Halika kayo. Tingnan yung sa mapa nitong phone ko. Itong dinahanan natin eh. Malaki palang pagkakalayo natin sa lugar na dapat nating puntahan bago tayo naligaw. Konting habang na lang pala sana bago umulan. Malapit na tayo sa main hot spring. Kaso napalayo tayo ng gusto dahil dun sa lalaking sinundan natin. Paano tayo makakabalik din sa highway kapag nakalabas tayo sa hawla? Makakabalik pa ba tayo ng buhay kung ganyan kalayong lalakarin natin sa dilim? Bakit naman hindi? Ayan oh, nakikita natin sa wakas sa GPS tracker yung direksyon. Meron na tayong malinaw na daan na susundan pabalik. Hindi tulad kahapon na nanghuhula lang tayo. Dahil ayaw gumana ng lintik na signal na yan. Makakabalik tayo saan dyan? Depende pa rin yan, Joel. Kung papala rin tayo makaligtas pa mula sa mga aswang mamaya at makalis tayo sa kampong to. Kung mahina pa rin tayo dahil sa gutom at pagod, baka hindi na rin tayo makauwi ng buhay sa biyahe pa lang. Ay, wag naman sana, Ronnie. Miss na miss ko ng mama ko sa bahay. Kahit palagi niya akong pinapagalitan dahil sa katigasan ng ulo ko at sa pagiging malandi ko, mahal na mahal ko pa rin siya. Gusto ko pa rin siya makasama. Ihandaan nyo na maayos sa mga armas nyo. Yung mga ginawa nating pakrus mula sa bakal. Ang pinaka-importante sa dada na palagi nyong ihanda. Ang panalangin sa Diyos, nagabayan tayo sa pagtakbo natin. Samantala, madilim-dilim pa ng madaling araw na yon ay lumakad na sina Diana at Mang Damaso upang puntahan ang lugar kung nasan kami. May dala ring ilang pirasong malinis na damit si Diana para sa akin at sa kumpare kong si Joel. Samantalang para kay Sanya, isang malapad na malong lang na kaya ng matakpan ang kabuuan ng kanyang katawan para hindi na ito makaakit. Magkahalong kaba, takot, inis at pananabik ang nararamdaman ni Diana habang nasa biyahe. Mag-iisang linggo na rin akong nawawala at inamin niyang miss na miss niya na ako noon. Hindi niya rin alam kung anong eksakto mararamdaman at magiging reaksyon niya kapag nakita niya kami magkasama ni Sanya, ang babaeng pinaniniwalaan niyang naging malas sa buhay ko. 3 beses silang sumakay ng jeep mula sa bayan bago nakarating sa pinag-iwanan ko ng aking motor sa highway.
Inabisuhan sila ng mga forest ranger na malayo at mapanganib pang lalakarin nila papaakyat ang bundok. Kaya minabuti nilang bumili muna ng makakain sa daan. Inihatid sila ng ranger gamit ang kanilang service vehicle hanggang doon sa mismong gate papasok sa gubat kung saan kami huling nakita. Mula roon, sasalubungin nila ang pinakamadilim na gabi ng aming buhay. Andiyan na sila. Bilis na nating tumakbo. Aabutan tayo ng mga halimaw na yan. Huwag kayong lilingon sa likod. Sandali! Hindi ako makatakbo ng mabilis. Nahulog na tong tube blouse ko at nasusugatan ng mga binti ko sa mga sangat-tinik. Wala na akong sapatos. Hawakan mo na lang ng mahigpit yung damit mo sa kanya. Hindi tayo pwedeng abutan ng mga aswang na yan. Mamamatay tayo rito kapag huminto tayo. Takbo lang tayo ng takbo. Kaya sila sa likuran natin. Naririnig ko ng mga yabag nila. Maaabutan na nila tayo, Ronnie! Sige, lumapit kayo. Heto ang inhanda kong bakal na krus. Subukan niyo yung lumapit ng magkasugat-sugat ang mga katawan niyo. Hindi kami magpapatalo sa inyo. Mawawala kayong utang na loob pagkatapos namin kayong kupkupin at pakainin sa aming tribo. Tatakas lang kayo. Ihalay namin kayo sa aming bathala. Hindi pagkukup ang ginagawa niyo sa amin. Ginawa niyo kaming biyag para katayin at kainin na parang mga hayop. Kayo ang dapat na mamatay. Heto sa'yo! Ang init! Nakapasok ako sa bakalihan! Ang update! Ito pang sa'yo! Pabayaan nyo na kami makalis! Hindi na kami babalik sa isinumpang lugar ninyo kailanman! Joel! Ronnie! Sa alilan nyo! May tumalon mula sa puno! Ilag! Tama na! Parang awa nyo na! Tama na! Wala na kaming lakas! Sa ngalan ng Panginoon Diyos! Tumigil na kayo! Panginoon naming Diyos! Tinigtas niyo po kami mula sa kasamaang ito! Miss Ami, kasabay ng mataimtim na panalangin ni Sanya at ang matapang naming pagwasiwas ng mga ginawa kong krus mula sa bakal ng tent, unti-unting sumilip ang unang liwanag ng araw sa kalangitan. Ang mga sinag nito ang naging pinakamabisang sandata namin. Sa bawat pagtama ng sikat ng araw sa kanilang mga balat, umuusok at napapaso ang mga aswang. Nagsipag-atrasan silang lahat. Tumatakbo pabalik sa pinakamasukal at madidilim na bahagi ng kagubatan hanggang sa tuluyan silang maglaho sa aming paningin. Napaluhod na lang kami sa damuhan at nagkaiyakan sa sobrang ginhawa. Buhay kami. Niligtas kami ng Diyos mula sa tiyak na kamatayan. At wala na akong ibang maramdaman kundi ang labis na pasasalamat at pagsisisi sa lahat ng mga kasalanan ko. Naalaman ko na lang kalaunan na mag-aalas 4 na pala ng hapon ng araw na yon nang makita ni Diana sa kanyang GPS tracker na malapit na kami sa labasan ng bundok. Sa sobrang pag-aalala, napilit ni Diana at Mang Damaso ang mga gwardya at forest rangers sa gate na samahan silang pumasok sa bungad ng gubat upang salubungin kami. Kahit madilim na sa bahaging yon dahil sa nagtataas ang mga puno. Sa aming bahagi naman, mabagal na ang aming paglalakad dahil ubos ng aming lakas. Punong-puno ng putik, sugat at pawis ang aming mga katawan. Patuloy lang kami sa paghakbang hanggang sa makita namin ang pamilyar na kalsada pababa. Pamilyar na sa akin ang lugar na ito. Natatandaan ko na. Dito nga tayo pumasok nung unang araw. Ayun yung malaking punong kahoy na sinandala natin at pinagtayo ng tent. Nakakakita na ako ng pag-asa. Kanina pa tayo nakakita ng pag-asa. Simula nang sumikat ang araw. Hindi mo ba nahalata? Konting tiis na lang talaga. Wala nang pumapasok sa utak ko ngayon kundi ang makalabas dito. Sabik na akong mahiga ng malambot na kama ko sa bahay. Ronnie, akayin mo naman ako pakiusap. Hindi ko na talaga kayang umakbang. Bibigay ng tuhod ko parang awa mo na. Halika, sumandal ka sa balikat ko. Konting hakbang na lang to, makakalabas na tayo sa gubat na to. Haba? Totoo ba itong nakikita ko sa unahan? Di ba si Maring Diana yun? Diana? Asawa ko! Diana, nandito kami! Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo nang magkasalubong kaming lahat sa bungad ng gubat. Nakita kong halong awa at gulat sa mukha ni Diana nang makita niyang kalagayan namin. Marumi ang mga damit namin at punit-punit. Ang pantalon ko ay naging mistulang short pants na lang. Sunog ang aming mga balat sa araw, mahaba at magulo ang mga buhok namin, at lutang ang aming mga mata dahil sa gutom at takot. Ganon din si paring Joel. Ngunit ang anumang awang naramdaman ni Diana para sa akin, biglang napalitan ng umaapaw at matinding galit nang mapansin niyang posisyon namin ni Sanya noon. Nakakapit at nakasandal ng mahigpit si Sanya sa aking mga bisig.
Sumabog ang lahat ng emosyong kinimkim ng asawa ko. Hayop kang babae ka! Demonyo ka, mga agaw! Tama na po, nasasaktan ako. Ay, Saklolo, tulungan niyo ako. Huwag niyo ako sa puno ng parang awa niyo na. Hayop ka! Ikaw pala ang kabit ng asawa kung walang hiya ka. Papatayin kitang malandi kapag katapos ko kang hanapin dito at iligtas sa mga buhay ninyo! Mare, tama na yan. Nasasaktan na yung tao, maawa ka naman. Galing pa kami sa matinding panganib. Ako? Maawa sa lintik na yan? Muntik nang masira ang pagiging mag-asawa namin ni Ronnie dahil sa malanding iyan? At ikaw naman paring Joel, Oh? anong klase kang kumpare? Kinukonsinti mo pa ang kumpare mo makagawa ng katarantaduhan? Kaya siguro nagkabisit-bisit ang lakad niyo dahil may kasama kayong bisit na babae! Dayan, ano ba? Uuwi pa ba tayo o mag-iiskandalo ka na lang dito sa gitna ng gubat? Pagod na kami. Muntik na kaming mamatay at kainin ng mga aswang na iyon. Hindi ka na naawa sa tao. May kahihiyan din naman yan. Kahihiya na lintik! Kung nahihiya yan, hindi yan magsusuot ng ganyang damit sa harap ng mga lalaking may asawa. Walang respeto sa sarili at walang respeto sa pamilya ng iba. Sorry po, humihingi po ako ng tawad sa inyo. Kahit lungod ako sa harapan niyo ngayon din, gagawin ko. Mapatawad niyo lang po ako. Nagsisisi na po ako sobra. Hindi ko po sinasadyang mangyari ang lahat ng to at hindi ko na po lalapitan ang asawa niyo. Patawad po. O sige, patatawarin kita ngayon dahil nandito na tayo. Pero tandaan mo ito, kapag nalaman kong may relasyon pa rin kayo ng asawa ko pag uwi natin ng Maynila, makikita mo, ipapakain talaga kita ng buo sa aswang. Hindi ako nagbibiro sa'yo. At ikaw naman, Ronnie, huli mo na ito ha. Makita ko lang na magkasama pa kayong dalawa. Alam mo na ang mangyayari sa'yo. Sorry na mahal, tao lang ako na nagkakamali. At nangangako akong hindi na ito maulit pa. Umuwi na tayo. Gutom na talaga ako at gusto ko na makapagpahinga. Tama na yan, umuwi na tayo. Madilim na ulit dito sa kinatatayo natin. Baka kung ano pang masamang elemento ang sumunod sa atin mula sa itaas ng bundok. O siya, magpalit muna kayo ng malinis na damit mamaya sa baba. Nakakahiya naman ang mga itsura ninyo. At ikaw naman na bruha ka. O, heto ang malong. Itapis mo yan sa buong katawan mo nang hindi ka nasisilipan ng kahit sino. Kuya Guard, pwede po bang magpahatid kami sa baba ng highway? Wala po kasi kaming sasakyan at gabi na. Miss Ami, pagkatapos namin makauwi sa Maynila ng gabi ring yon, sa bahay muna namin pinatulog at pinakain sina Joel at Sanya upang makabawi sila ng lakas. Kinabukasan, inihatid namin mag-asawa si Sanya sa kanilang bahay upang hindi mapagalitan ng kanyang mga magulang. Si Diana na mismo ang nagpaliwanag sa pamilya nito kung anong kalbaryo ang nangyari sa amin sa gubat. At laking pasasalamat ko dahil protektahan pa rin ng asawa ko ang dignidad namin. Hindi niya na ibinunyag sa mga magulang ni Sanya ang isyu naming tatlo at ang panlolokong ginawa namin. Doon ko mas nakita kung gaano kalaki at kalawak ang puso ng asawa ko. Kaya pag uwi namin sa sarili naming bahay ng araw na yon, lumuhod ako sa harapan niya. Umiyak ako ng humahagulhol at humingi ng tawad para sa lahat ng panluloko, panlalamig at pagbabaliwala ko sa kanya. Nangako ako na gagawin ko ang lahat para maibalik ang tiwala niyang sinira ko. At tinupad ko yun. Nag-request agad ako ng lipat ng team sa aming network para hindi ko na muling makatrabaho si Sanya. Mas inilaan ko ang bawat libreng oras ko kay Diana. Ipinakita ko sa kanya araw-araw na siya lang ang nag-iisang reyna ng buhay ko. Naging mas bukas din kami sa isa't isa. Natutunan kong tanggapin at intindihin ng buo ang naging pag-aaral niya ng itim na mahika kasama ni Mang Damaso. Lalo na't ang kaalamang yon ang nag-iisang naging tunay para mailigtas noon ang buhay ko. Bumalik na rin kami sa normal na trabaho at inedit namin ang mga video na nakalap namin nung bago kami maligaw sa tribo ng mga aswang sa bundok. At hindi namin inaasahan na magiging isang malaking hit ang episode namin yon. Maraming taon pang dumaan at nagbago ng takbo ng buhay namin. Nagkatuluyan din sa huli sina Sanya at paring Joel matapos ang matagal na panunuyo ng kumpare ko. Kami naman ni Diana, nakabili ng isang maliit na lupa sa probinsya at pinagyaman ito bilang bagong simula namin. Panay gulay at mga punong kahoy na namumunga ng prutas ang aming naging tanim. Sa tuwing nakikita ko ang mga puno sa aming likod bahay, bumabalik sa aking alaala ang mga malalaking kahoy na naging paboritong tahanan ng mga aswang sa Isarog. Doon ko napagtanto na ang pinakamalaking halimaw minsan
ay hindi ang mga aswang na nagtatago sa dilim ng gubat, kundi ang sarili nating mga tukso, pagkamakasarili at kasalanan na sumisira sa ating sariling pamilya. Natutunan kong wag na wag baliwalain ang babaeng piniling isugal ang sariling kaligtasan at buhay para lang iligtas ka. At higit sa lahat, napatunayan kong walang ibang makadadaig sa anumang kampo ng kadiliman kundi ang matibay na pagmamahal sa pamilya, matatag na pananampalataya, at ang makapangyarihang pangalan ng Diyos lamang. Sana'y nagustuhan niyo ang aking kwento at kapulutan niyo ng aral. God bless you all. Lubos na gumagalang, Ronnie. Hindi nasusukat ang pag-ibig sa mga panahong masaya at walang problema. Nasusukat ito kapag nasa bingit ka na ng kapahamakan at pinili ka pa rin ipaglaban at iligtas ng taong lubos mong nasaktan. Yan ang malalim na aral na iniwan sa atin ang naging karanasan ni Ronnie at Diana. Ipinakita sa atin ng kwentong ito na ang pagsasama ng mag-asawa ay hindi palaging perpekto. Minsan, naliligaw tayo at nagpapadala sa tukso dahil sa ating sariling mga kahinaan at paghuhusga, katulad ng ginawa ni Ronnie. Ngunit pinatunayan ni Diana na ang tunay na paninindigan sa sinumpaan sa altar ay handang isantabi ang sariling sakit at galit at handang harapin kahit ang mga pinakamatitinding halimaw at elemento. Mailigtas lamang ang kanyang asawa. Mga mahal naming tagapakinig, sa pagtatapos ng makabagbag damdaming kwentong ito na ibinahagi sa atin ng ating letter sender, payo ko sa inyo, pahalagahan natin ang mga taong tapat at handang isugal ang lahat para sa atin. Huwag nating hayaang masira ng mga pansamantalang tukso ang tiwalang binuo ng matagal. At higit sa lahat, tandaan natin na sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi, pagpapatawad at matibay na pananampalataya sa Diyos, laging may pangalawang pagkakataon ng pag-ibig para muling bumangon. Muli, ito ang inyong lingkod, Miss Ami, na nagpapasalamat po sa inyong muling pakikinig. Abangan po ang susunod po nating kwento dito sa ating channel. Shoutout po kay Richard Villorente. Sabi niya po, ang ganda po ng kwento. Meron po bang nangyaring ganito sa totoong buhay? Hi din po kay Ria Fe Rubio, kay Nagoya, Japan. Magtatayo ba kayo ng music company? Parang lahat ng channel niyo may singit na kanta. Ganda naman ng mga boses ng mga singer. Kay Joy Kawai, hello po. At kay Heidi Salim. Shoutout din po kay Zel's Vlog at kay Elma Medio ng Qatar. Kumusta po? At kay Aida Dano. Shoutout din po kay Maura Martinez, kay Rachel Bailon, bago po siyang subscriber. Hello po, thank you po. At kay Raihana. Hello din po kay Hey It's Kia, kay Ana Solano, kay Rosalie Macarisa, kay Balkong Tausi, Monera Lumondao, Marga, and shoutout din po kay Nastash Garrido. Hi din po kay Sharon Lee, Shirley Osorio, kay Jerwin Floria, kay Marivic Angay, kay Rowena Velasco, kay Razel Rector, kay Zeni Conice, kay Sir Jaylan Dagan, kay Maria Teresa Borja, Jen Ruiz, Lilia Alpuerto, at kay Ruana Bargamento. Hi din po kay Dane Selatmon, kay Ma'am Marites Tayamora ng Canada, kay Bel Matinong, kay Nathan Gardose, kay Nora Sidro, kay Queenie Javier, kay Sara Hurtado, kay Marisa Baldad, Imelda Pascua, kay Jades, kay Milet Coral, hello po. Hello din po sa iyo Marlie Chongson, kay Leia ng Bahrain na laging nakikinig, kay Arlene Libre, sabi niya pa-shoutout naman po. Nandun siya sa Oman ngayon. Hello po. At kay Corde Magrezuela, kay Princess Aldeana Lopez, kay Rona Javier, at kay Charles Gadis ng Taiwan. Maraming pong salamat at God bless po sa inyong lahat.